Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pakikinig at sa mga nanonood sa mga video ko. At nandito po ako ngayon sa aking pagpapatuloy sa pagbabahagi ng tungkol kay Hesukristo. At tungkol naman kay banal naman Diyos sa langit. So, di ba po, nabanggit ko na po na si Hesukristo ay hindi po nabuhay noong unang panahon. Wala pong Hesukristo na napako noong unang panahon. Yan po ay pawang mga salita ng Diyos na Ama simula sa Genesis hanggang sa Revelasyon. Lahat ng mga sinulat po ay galing po sa karunungan ng Diyos na Ama. Mababasa po yan sa New Testament na ang karunungan ng Diyos ay hindi po masusukat sa karunungan ng mga tao at lalo na rin po sa patungkol po sa banal na espiritu ng Diyos na Ama na nagsasabing ang tunay na Hudyo po ay yaong mga binago ng banal na espiritu. Yung mga puso at isipan ay binago ng banal na espiritu. Yan po ang tunay na mga Hudyo. Wala pong literal na Hudyo po na nandun po sa Israel na sila lamang po ang mga Hudyo. Wala pong ganyan. Kasi po, ang lahat na mababasa sa Biblia ay kailangan po ibulay-bulay at unawain po na pawang spiritual, hindi po hanggang sa pagbabasa lamang. At ngayon po ay ipagpapatuloy ko rin po na kailangan ko rin po patunayan na bilang ako na isinugo ng Diyos na dahil po sa pag-aayuno ko na napakataas, si banal naman Diyos sa langit, Jehovah, ang nagtumulong sa akin upang makayanan ko po at hanggang ngayon ay nandirito po ako sa pagbabahagi ng mga banal na salita niya. Ang lahat ng mga sinasabi ng anak ay wala ni isa galing sa anak, kundi galing sa banal na espiritu ng Diyos na Ama. So, may nagtanong po sa akin na ako po ay sinungaling. So, yung mga nagsasabing sinungaling po ako at nagsasabing siya po ay propeta ng Diyos habang sinasabihan ako na sinungaling ako. Kaya naman tinatanong ko yung nagsasabing sinungaling ako na magpakita ka, maghayag ka ng kapangyarihan ng Diyos kung meron man. Ito lang ang tanging ibigay ko na ideya kung gusto nyo malaman kung sino talaga ang tunay na sinugo ng Diyos. Una, kapag sinabi niyang galing sa anghel na sinasabihan siya na siya po ay sinugo ng Diyos, huwag po kayo pagpaniwala dyan. Kasi po, anong malay nyo na sabi-sabi lamang na anghel o anumang anghel ng mga masasamang espiritu dyan ang magsasabi sa kanya. At wala pong patunay na siya po ay sinasabihan ng banal ng anghel ng Diyos. Ngayon naman, yung isa naman magsasabing dahil sa panaginip, sinabihan siya ng Diyos. Lahat naman ng tao magsasabi na sinabihan siya ng Diyos galing sa panaginip, hindi po ba? Kaya naman, bakit mo paniniwalaan? At ngayon naman ay, yung isa naman na magsasabing siya ay propeta ng Diyos, na magsasabing siya po ay nakakita ng vision na ganyan, na sinabihan siya ng Diyos. Lahat naman ng tao magsasabi ng ang dali-dali lang po magsabi para mapaniwala mo ang mga tao, hindi po ba? Ngayon po, sa akin naman, kung sinabi kong ako ay sinugo mismo ng Diyos na Ama natin, na si Jehovah, sa kanyang banal na espiritu, ito po ay galing sa pag-aayuno. O ngayon po, kung sinabi ko po na kung pinapatunayan ko, kung pinapatutuo ko po na ako po ay tinulungan ng Diyos na Ama sa aking pag-aayuno, araw-araw lagpas ng 17 oras na walang kain, walang inom, at nakalagpas ako ng 600 straight days po yan, simula January 13, 2018 hanggang September 11, 2019. Nakayanan ko po ang tunay na pag-aayuno
Ngayon naman, kung sasabihin yung bulaan ako, hanapin nyo ako at magpakita kayo upang makita nyo na kayang-kaya ko, na makakaya ko, na hindi po kumain at iinom ng ano-ano sa buong araw bilang patunay na ako pa ay tunay na sisinugo ng Diyos. Kaya po, bilang babala na galing po sa ating banal naman Diyos, huwag po kayong magpaniwala agad sa mga taong magsasabing kasinungalingan dahil lahat ng tao pwedeng magsasabi na siya ay sinugo ng Diyos sa panaginip at sa mga anghel na kung sino-sino man yung anghel kuno. Hindi po ba? Ngayon po, sa mga nagsasabing sinungaling ako, patunayan mong sinungaling ako, magpakita ka sa akin at makikita mo sa iyong mga mata na hindi ako kumakain at tinutulungan ako ng ating banal na Amang Diyos sa langit. Ngayon naman, kung ikaw ay magsasabing sinungaling ako, patunayan mo po na sinungaling ako sa kaparaan ng galing po sa banal ng Diyos na Ama. Okay po, so next, sa mga nagsasabing kulto po ako, para malaman po ng lahat na ang kulto na relihiyon ay yaong mga membro po ay napapahamak. Ngayon, hanapin nyo muna, tingnan nyo muna kung may mga membro, kung may mga naniniwala sa akin na napapahamak, saka na kayo magsasabing kulto, okay po ba? Okay po, so ngayon po, maraming salamat po sa pakikinig. Ipagpapatuloy ko po ang tungkol sa katuruan ko ukol kay Hesukristo na kailangan po ang lahat ay magiging mamuhay bilang Kristiyano. Kaya po tayo tinatawag na Kristiyano, hindi po ba? Kasi nga kailangan natin isabuhay ang pagsunod sa kalooban ng ating banal na Amang Diyos. Yan po ang tunay na Kristiyano. Kapag ikaw ay galit sa aking katuruan na kailangan mamuhay tayo ayon kay Kristo, ay ikaw po ay totoong antikristo. Kasi kontrang-kontra ka po sa aking katuruan na kailangan po tayo mamuhay pagiging Kristo na anak ng Diyos at ginagabayan ng banal na Espiritu ng ating Diyos na Ama. Amen.